Sige, Po. salamat po sa inyo. Salamat po mga kapatid. Good evening po. Okay. Good evening po dyan at magandang hapon naman po rin sa ano. Okay po. So pwede pong start na po? Pastor, yes po. Sige. Okay po. Sige, tayo muna po manalangin. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon Lord. Lord, maraming maraming salamat po Panginoon Lord God. Sa araw na to, Panginoon Lord God, ganun rin pa, Panginoon Lord God, magkaiba man kami, Panginoon Lord God, ang oras, sa gabi man sa kanila to, hapon dito, Panginoon. But we pray, Panginoon, your holy presence, Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa, Panginoon. Touch their spiritual ear, touch their heart, Panginoon Lord God, na hindi lang, Panginoon, na marinig, Panginoon, o mapag-aralan lang, Panginoon Lord God, ang bawat salita mo, Panginoon. Pagkos, Panginoon Lord God, ay ito'y aming panlakaran, Panginoon Lord God. Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa word of encouragement na pinadala mo sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon. Ikaw po ang mapasalamatan at hindi rin ako, Panginoon. Ang lahat po ng aking sasabihin, Panginoon, ay nanggaling sa iyong aklat, Panginoon, nanggaling sa iyong salita at hindi sa akin, Panginoon. Ikaw po ang papurihan, Panginoon, at hindi po ako. Ikaw ang pasalamatan at hindi rin ako, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ako po ang ginamit, Panginoon, Lord God, sa araw na to upang magbahagi ng salita, Panginoon, sa bawat kapatid, Panginoon, Lord God. Muli po, Panginoon, Lord God, ang bawat salita ng Panginoon ay hindi aksidente kung bakit ipinigay mo to at hindi aksidente as Lord God, binigay niyo yung revelation na to para sa amin, Panginoon. Muli pa, Panginoon, maraming maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan ng Banal na Espiritu. Sa iyong kataasan papuri lamang sa ngalan ng anak na si Yesu Cristo at gabay ng Santong Espiritu. Amen. Okay. Amen po. Hope na okay yung ating audio, mga kapatid. At kung meron ng po problema sa audio, please, ano po. So maraming maraming salamat muna po sa Panginoon sa paggamit niya sa araw na to. Ngayon po, mga kapatid, yung i-share po nating Words of God, maaari pong nabasa na natin yung mga Words of God na to o yung sa kanyang mga salita, chapter and verse, maaaring nabasa na po natin. But I believe po sa salita po ng Panginoon is always have a fresh revelation, sabi nga raw. And kung ito man ay narinig po natin uli, sabihin natin, maaaring narinig po natin uli, yung mga pag-aaralan natin ngayon, is maaaring wake-up call rin sa atin. Hindi lang revelation na madadagdag sa atin, maaaring wake-up call rin. Opo, mga kapatid, kasi naniniwala rin po ako, mga kapatid. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 8, o ang damo nalalanta, maging ang mga bulaklak ay nakukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay magpakailanman, mananatiling magpakailanman. Amen po. So yan po sa ano nga to. Now, in the level po, bago tayo pumasok po doon sa ating pag-aaralan ng salita, alam po natin bilang isang mga tao, isang part po ng buhay ng tao ay yung mga pagsubok or your trials, burden. Isang part po ng tao yan. So, dumadating sa buhay ng tao. But ang lahat ng ito, God allows suffering. Natural sa tao na magkaroon ng problema, ito ay pinagtitibay para sa iyong panampalataya. Kumbaga yung mga problema po natin, mga kapatid, ayan ay ginagawa ng Panginoon. Allow ng suffering para mapatibay ang inyong pananampalataya. Because of the suffering and trials, ito ay para maimbos o masabihin natin, ma-strengthen yung inyong faith. Sa bawat pagsubok ng buhay, maaaring magkakaiba po tayo. Magkakaiba tayo ng mga trials. Pero ang question is, paano yung action mo in the time of trial? Doon po tayo magkakaiba ngayon. Iba-iba yung pare-pareho yung mga problema, nagkakaroon tayo ng mga pare-parehong problema, pero ang magkakaiba po, ang atin mga action in the time of trial. Sa ngayon, sabihin natin may mga kabigatan ng lahat, magkakaiba at sabi ko nga po sa inyo, sa trial, paano ka tumugon in under pressure or kabigatan ng problema mo. Maaaring iba sa atin tumatawag nga para sa sabihin natin sa kagustuhan ng Panginoon, sabi nga natin minsan, Lord, kahit anong mangyari, pupurihin kita sa gitna ng pagsubok. But in the time of trial, yung naandong ka na talaga, magkaiba na yung sinasabi mo at nararamdaman mo. Hindi na halos magkatulad. Hindi sabi nga rito, hindi nagpapahina sa buhay ng tao ang suffering, ang pagsubok o anumang kabigatan. Kaya ang pagsubok, kaya nga ang pagsubok ay tawag diyan sa trial. Ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong
level ng faith, yung mga trial na to. Ngayon, ang nagpapahina sa atin, mga kapatid, ito po tandaan natin in the time of trial, ang nagpapahina sa atin, what Satan insert in the time of trial na meron ka. Ito po yung mga depression, anxiety, stress. Doon po tayo bumibigay. Hindi sa pagsubok na binibigay ng Lord, kung hindi doon sa ini-insert ni Satan sa mga pagsubok na binibigay sa atin. God allows suffering, but not depression, anxiety, and stress. Ito. Now po, let's open our Bible. So, pakibuksan po na lang natin mga Bible natin. Ito pong pag-aaral po natin ngayon is tinatawag natin na cross-reference or connecting Bible study. So, pag sinabing connecting Bible study, kasi ito po yung tawag dito, kung maaalala po nyo yung mga na-preach po ni Pastor Mario, is i-connect po natin kung bakit nagkaganon lahat, kung bakit, ano ba yung kaugnayan na ito lahat. So, pagsasamahin po natin yung dalawa ngayon. So, pakibuksan po natin sa Marcos 5:35 to 41. Okay? Marcos 4. Sorry. Marcos 4:35 to 41. Okay po, andyan na po ba tayo? Basahin ko muna po mga kapatid. So ano na lang po, tawag dito yung ating Tagalog na ano. Okay. Okay na po yan. So ito po mga kapatid, sa Marcos 4:35 to 41, basahin ko muna po. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. At 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangka na sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May ibang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Ng 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihang bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad, sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Ng 39, bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil ang ang hangin at tumahimik ang lawa. 40, pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Sa 41 po natin, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito, pati ang hangin lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Now, let's go for our title po ng ating pag-aaralan po ngayon mga kapatid. Sabi rito, your action in the time of trial, o ano ang ginagawa mo when it comes to trial na meron ka. Ano ang mga tawag dito, yung mga anong tutunin mo o ano bang meron ka sa pagdating sa times ng trial ng pagsubok. Muli po, inuulit ko sa inyo mga kapatid, lahat tayo ay merong dumadaan ng pagsubok. Pero magkakaiba po tayo ng action in the time ng trials. Magkakaiba tayo, sabihin natin magkakapareho man tayo ng pagsubok, pero ang pinagkaiba natin is yung action mo in the time of trials. So ito po yung pag-aaralan natin is your action in the time of your trials. Your action po mga kapatid is very important, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan. Kung paano ka magtatagumpay sa pagsubok, ay yan ay nagmumula sa action mo. So yung mga bagay na yan, kung saan ang iyong pananampalataya, ibig sabihin po natin mga kapatid, when you're prayed, ito ba ay mapupunta sa pagpapala o tinatawag natin yung pananampalataya mo, mauuwi na lang sa wala. So meron po tayong dalawang option doon. So meron tayong sinatawag na your will or His will. Kaya sinabi natin your action. Now balik po tayo, pakibalik, ay tama po yan. Sa Mark 4:35, kinagabihan, sinabi ni Jesus na sa mga alagad na tumawid tayo sa ibayo. Kung mapapansin niyo po, kaya po sabi ko po sa inyo kanina, magko-connecting po tayo sa mga sa story po ng nabasa po dati ni Pastor Mario. Itong sa tawag dito sa Matthew 14:25. Magko-connect po tayo doon. Kasi kung mapapansin niyo po, in the same story in Matthew 14,
Itong Mark 4:35 at yung Matthew 14:25. So nagsimula itong Mark 4:35 in the evening. So pakibuksan po natin muna po yung Matthew 14:25 para lang po maano sila. Ma-refresh lang po sa dating Bible study natin. Okay. Sabi diyan, nang madaling araw, na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa tubig. So, the time na sinabi po, kung na maaalala niyo po, ay na-refresh po sa mga new o sabihin natin hindi po nakapakinig ng Bible study dati po ni Pastor Mario. Kung titingnan niyo, sabi niya po dito, madaling araw is the fourth watch. Ito namang nangyari sa Mark 4:35, evening, ito po yung first watch na tinatawag. So evening, magkapareho po sila sa laot na nangyari, parehong pinatigil ang unos, magkaiba lang ang oras. First watch, yung isa, fourth watch. So remind po lang natin uli, para sa mga kapatid po na baka hindi pa makakatch up nung sa dating Bible study ni Pastor Matt. So sabi nga po natin, remind lang po natin, from evening watch is 6 to 9 in the evening, second watch is 9 p.m. to 12 noon, third watch is midnight, 12 to 3 a.m., then fourth watch, dawn, 3 to 6 a.m. Ibig sabihin po sa istorya na to mga kapatid, kaya po inaano natin yung kino-connecting po natin yung dalawa is the same na pangyayari, pero magkaiba lang ng oras. Ngayon, sinabi rito sa istorya ng isang umpisa, nag-uumpisa pa lamang dumilim at yung isa naman ay nag-uumpisang magliwanag. So meron pinamumulat ang Panginoon sa mga disciple niya. Mga kapatid, hindi po dinala ng Panginoon yung mga disciple niya sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng laot, para lang mag-perform ng miracle niya. So naunawaan niyo po, pwede niya naman gawing umaga kung tutusin. Bakit gabi? Bakit sabihin natin, pagdating sa laot, bakit doon pa nagkaroon ng problema? So sabi nga po natin, so ito yung binibigay po sa atin ng revelation ng Lord, na in the time of trials, sabi nga, sa oras ng umpisa ng kadiliman mo, in the first start, sabi nga rito, first watch, ang Lord ay nagbabantay sa iyo hanggang magliwanag yung buhay mo. There's a first watch to evening watch to third watch hanggang fourth watch. Lord is watching in you in the time of darkness. Ang Panginoon nakatingin sa iyo in the time na yung na tawag dito, na in the time na merong kang pinagdadaanan. Mula umpisa ng pinagdadaanan mo hanggang sa wakas na pinagdadaanan mo, naandun ang Lord nakatingin sa iyo. Yung experience ng mga disciple, sabi nga, that experience of disciple, nasa gitna natin sila ng laot, is very dark. Sabihin natin, ng time na yon wala pang mga ilaw. Sabihin natin, ng time na yon very dark. Ang mga disciple, hindi nila alam kung saan sila titingin. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa gitna ng laot. Hindi nila alam kung ano ang meron. At ganun din tayo minsan sa buhay natin, sa kadiliman ng buhay natin. Minsan hindi natin alam kung sino yung pupuntahan natin. Hindi natin alam kung saan manggagaling ang tulong. At hindi mo rin alam kung ano pa ang gagawin mo. Minsan, so that's why sabihin natin in the middle of nowhere, sabi nga doon nangyari yung isang istorya na to. Because something, kung sino ba in the middle, sabihin natin in the time of your darkness, sino ba ang tatawagan mo? So, okay? And sabi rito, every disciple, every follower of Christ, dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok o sa mga kadiliman. Sabihin natin sa anuman trials, dadaan at dadaan tayo. Sa oras ng mga ito, God is watching of you. Sabi ko po sa inyo kanina, from first watch to evening watch na maaari po, minsan mga kapatid, in the evening, sabihin natin sa kadiliman na to, minsan ang Lord, maaring hindi natin nakikita yung process na ginagawa niya para sa iyo. Pero kailangan natin magtiwala sa Kanya. Being a Christian, being a follower of Christ, kaya nga sabi niya na rito sa mga Kanyang alagad, hanggang ngayon pa rin ba wala kayong tiwala? Or hindi kayo nananampalataya? Kaya minsan kailangan natin yung ating pananampalataya. We trust on God sa proseso kahit hindi natin nakikita. Kahit sabihin natin in the time of your darkness, kumbaga yung
ating tiwala, ang ating faith, ituon natin sa Lord. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, paki-open po. 2 Corinthians 5:7, sabi diyan, sapagkat mamuhay tayo, okay? Andiyan na po ba yung lahat? Okay. Sapagkat mamuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita natin. So, I mean to say pa mga kapatid, we trust on God kahit hindi pa natin nakikita yung proseso. Kahit wala pang nangyayari in the process, in the time of your problem, trust in God. Magtiwala ka, manampalataya ka, hindi mo man nakikita pa yung mga bagay na to, wala man ano, is God is still under control. Isa sa mga ito kasi yung mga action ng isang mga Christian yung mga follower. Once na sabihin natin isa sa mga action na to, yung natin na pag hindi natin nakikita yung mga processing o nangyayari, minsan not yet answer prayer, walang pagbabago. Ang tingin natin sa panahon ng pagsubok na yon, akala natin ang Panginoon nakalimutan na tayo or nawawala na kaagad. Nawawala na minsan tayo ng pag-asa or minsan iniisip natin na iniwan na tayo ng Lord. Sabi nga natin minsan, Lord, bakit mo kami pinabayaan? Sa gitna ng pagsubok, pinabayaan mo kami. Sometimes, God, sometimes, si Satan, ini-insert sa inyo yung mga gantong klaseng of depression na laging pinapaisip na sa iyo na ikaw iniwan na ikaw ganito. No, ang God, hindi ka po iiwan. Sometimes po, ang maaari po, ang Panginoon, they keep on distance sa you. Sabi natin, dumidistansya ang Panginoon sa iyo minsan na hindi mo nakikita, is because hinahayaan ng Lord na para magdepende ka sa Kanya. Pag hindi mo nakita ka agad yung Lord, ano bang gagawin mo? Tatawag ka ba kaagad? O yung will mo kaagad ang masusunod pagdating sa problema? Kasi minsan may mga problema tayo na pag hindi natin nakita yung processing ng Lord at hindi mo nakita o naramdaman yung presensya ng Lord, gusto mo ikaw na ang gumawa ng will mo. Di ba? Or ayaw mo nang hintayin pa kung ano ang will ng Lord para sa iyo. So dumidepende kagad tayo sa sarili natin pag hindi kagad natin nararamdaman yung processing ng Lord. So ito kaagad yung mga action na ginagawa natin. Now, we go back in Mark 4, verse 36 pa mga kapatid. Sabi rito sa Mark 4:36, kahit iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa at iba pang mga bangka ang nagkasabay sa kanila. But i-connect po natin ulit sa Matthew 14:28. Ang sabi rito, i-reconnect po natin. Okay? Ang sabi diyan sa Matthew 14:28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw talagang ikaw yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyo sa kinakaroonan mo diyan sa ibabaw ng tubig. Tingnan po natin mga kapatid. Ang sabi rito, iniwan nila, they going into the Lord. Sumama sila kay Jesus, lumapit sila kay Jesus katulad ng ginawa ni Peter, lumapit sila kay Jesus. Kung nasaan si Jesus, pumunta sila doon yung mga disciple. And same with us, mga kapatid, tingnan po natin yung scripture. Sabi nga doon, lahat sila yung mga disciple is sumakay sa sinasakyang bangka ni Jesus. Ganon din po tayo mga kapatid, na tayo mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Well, kung nasaan ang Panginoong Hesukristo, is gusto rin natin pumunta doon sa kinalalagyan ng Panginoon. So pero, sabi nga nito, lahat ng naniniwala kasama natin ang Panginoong Hesukristo in the same boat, at hindi ibig sabihin po mga kapatid, kung kasama mo ang Panginoon in the same boat, hindi po ibig sabihin na walang alon sa dagat. Ibig na sabihin po natin na kasama mo ang Panginoong Hesukristo sa isang bangka, hindi po nagkakahulugan na wala kayong dadaanan alon. Diba? Ibig sabihin po mga kapatid, hindi smooth sailing ang lahat. Sa buhay natin may up and downs, may mga strong current o malakas na agos na masasalungat sa atin. Ibig sabihin po mga kapatid, sabihin natin po na tayo ay nasa Panginoong Hesukristo, hindi niya ipinangako na walang pagsubok sa atin o walang darating na pagsubok. Kaya nga tayo nagpa-pray na magkaroon tayo ng stronger or sabihin natin strengthening our faith
Kasi ito yung binibigay sa atin ng Lord, trials. Kaya kung gusto mong mag-stronger ang faith mo, kailangan subukin ka. So sa pagsubok, sabi nga rito, may iba tayong mga pagsubok pero ang question is, sabi ko nga sa inyo kanina, is ano ang action mo in the time of trial. Sabi nga sa Santiago, pakibuksan po natin sa Santiago 1:12 o James 1:12. Santiago 1:12. Sabi nga rito, okay, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Look, sabi rito ng Lord, sabi rito sa Santiago, matapos siyang subukin, sapagkat matapos siyang subukin. So ang isang pagsubok po mga kapatid is nasa sayo kung ano ang dapat mong gawin. Your will para sa pagsubok mo. So, hindi mo matatapos ang pagsubok kung wala kang haharapin or kung wala kang gagawin. Hindi natin. Then, tulad po ng sinasabi ko po sa inyo kanina, ang suffering is part ng isang Kristiyano o isang follower. Pero pagdating sa pagsubok, iba-iba tayo ng paraan. For say po mga kapatid, ang iba po sa atin, they worship the problem rather than God. Di ba? May mga ganun eh. May mga followers na pag nagkaroon ng trial o ng problema, mas wino-worship pa ang problema kaysa mag-worship sa Panginoon. Yung iba naman, they magnify the problem kaysa sa Panginoon. They magnify the problem rather than magnifying the Lord. Yung iba naman, ang nag-iisip ng pansamantalang solusyon. Ito yung mga a simple action ng isang Christian, sabihin natin na mga follower of Christ. Sa simple action ng ginagawa natin, minsan mas malaki pa yung problema kaysa sa Lord. Minsan mas iniisip pa tayo ng ating will or sabihin natin yung pangsamantalang solusyon sa mga bagay problema natin kaysa sa solusyon na ginagawa ng Lord. Now, tingnan po natin kung ano yung mga action na ginawa ng mga disciples. Sabi doon sa Mark 4:37, pakibalik po tayo po ulit. Sa Mark 4:37, sabi dyan, okay, habang naglalayag, inaabot sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangkang sinasakyan nila inampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. It the same also in the Matthew 14:30, re-reconnect po natin ulit. Ngunit nang mapansin niyang malalakas na hangin, siya'y natakot at simulang lumubog. Panginoon, sagipin mo ako, sigaw niya. So, in the time po, in the main verse po natin, mga kapatid, kung ilalagay po natin ang istorya kumbaga mga kapatid, kung ilalagay natin yung story, once imagine na naandun din po tayo. Kung ilalagay po natin ang ating sarili doon sa mga istorya na naroon din tayo sa isang bangka. Magkakasama tayo, sabihin natin, okay, kakasama tayo at nakikita nyo po mga kapatid, one storm na meron tayo sa isang bangka. Imagine po mga kapatid, ang unang magpapanik o unang sisigaw sa atin, yung mga takot lumubog ang bangka. Okay? Pangalawang sisigaw po sa atin, yung mga hindi marunong lumangoy. Pangatlong sisigaw sa atin, yung mga maghahanap kaagad ng makakapitan ng pangsamantalang kaligtasan. So, ibig sabihin natin nito mga kapatid, mas tinitingnan natin yung sitwasyon ng bagyo na magagawa sa atin kaysa solusyon. Yeah? Ganyan minsan yung mga ibang masabi natin yung hindi naman po lahat tayong mga Christian. Sometimes po hindi natin alam yung ating mga faith level. Hindi po natin minsan sinusubok talaga tayo sa pananampalataya. Minsan mas tinitingnan talaga natin yung trials, ano ang magagawa sa atin ng trials, yung magagawa sa atin ng bagyo. Mas tinitingnan natin yung damage na magagawa sa atin, ano ang mangyayari sa atin kaysa tinitingnan natin yung solusyon. Yeah? So kung sabi ko nga po sa inyo, kung magkakasama tayo sa isang bangka na to, ang sisigaw talaga sa atin yung mga hindi marunong lumangoy, yung mga takot lumubog ang bangka at sabihin natin, maghahanap talaga ng sariling kaparaanan. So, look mga kapatid, as a born again Christian po sa atin mga kapatid,
At the first, sinabi natin, Lord, tinatanggap kita as my Lord and Savior. Amen po ba? Ngunit, bakit naman ang bilis yata makalimot pagdating sa pagsubok? Nakakalimot tayo kaagad. Nakalimutan mong kasama yung Panginoon in the journey of your life. Pag sinabi mong tinatanggap kita, Lord, as my Lord and Savior, ibig sabihin kasama mo na lagi ang Lord. Ibig sabihin, the same boat ng journey ng buhay mo, mga kapatid, kasama mo na ang Lord, hindi ka na iniiwan yan. Pero minsan, nakakakalimot tayo, nakasama pala natin ang Panginoon in the journey of our life. Minsan nakakalimutan natin, nalilimutan natin na iisang bangka pala tayo. Nakakalimutan natin, iniisip natin gawin yung mga problema pero hindi natin nakikita yung solusyon. Kasama na pala natin yung solusyon. So, sabi dito, continue po tayo in Mark 38, connecting verse po tayo, sabi ng Peter, Panginoon, sagipin mo ako. Sabi nga rito sa Mark 38 naman, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihang bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? So yun po ang sabi sa verse 38. So makikita po natin yung ating sarili kung paano tayo mag-act as a Christian, as a follower of Christ. Diba? So sabi nga rito, yung kung babasahin natin in the time na yan, minsan sabi nga po mga kapatid, humihingi tayo ng problema, yung ng tulong sa problema sa Panginoon, is huli na ang lahat. Ibig sabihin, nung naandun sa nabibigatan ka ng part. Kasi, nung nakikita mo, yung mentality po na kasi natin minsan, kung nakikita natin, hindi na tayo tumatawag sa Panginoon. Hindi na tayo nagpapasalamat kung anong meron sa pagsubok. Minsan iniisip natin, kaya ko to, ako na lang gagawa nito, Lord. So hindi na natin paalam pa sa Panginoon minsan. At ganun tayo, minsan sabi nga dito kung yung time na yon, doon pa lang nila ginising ang Panginoong Jesucristo kung kailan lulubog pa lang sila. Sabi rito, ngayon mga kapatid, kung titingnan natin, kung sasabihin ko sa inyo mga kapatid, in 1 kilo, kung titingnan nyo ang 1 kilo, at sasabihin ko kung bubuhatin ninyo, sasabihin nyo kaya nyo ang 1 kilong buhatin. Pero, ang 1 kilo, kung bubuhatin nyo ng buong maghapon, mangangalay kayo. So, ganun rin po mga kapatid. Sometimes, akala natin yung ating pagsubok, kaya natin. Yeah? So, hanggat maaari, huwag natin idepende sa naiisip natin kung kaya natin, lagi natin ibigay sa Panginoon. Kaya yung lumulubog pa lang yung bangka dito, doon pa lang sila, doon pa lang nila ginising ang Panginoon, doon pa lang nila tinawag, Panginoon, di kaya, ang Panginoon kaya, now mga kapatid, minsan nag-iisip ako, ang Panginoon kaya, di kaya nagtutulog-tulugan lang doon sa hulihan. No? Kasi kung titingnan natin ang fishing, ang Galilee fishing boat, yung sinet ko, wala naman siyang deck. O tinatawag natin mga palapag para tulugan ng maayos. So sabihin nga natin, baka nga mabasa ka lang ng konti sa mukha ng ng tubig, sigurado magigising ka. Ito pa kaya ang Panginoong Jesucristo natutulog doon at merong bagyo, malalakas na alon at sabi nga rito, malapit nang lumubog ang bangka, ang sarap pa rin ang tulog ng Panginoon. Anong ginagawa ng mga disciple? Bakit mga disciple medyo nagbubulungan pa yung kanilang wag lang magising ang Panginoong Jesucristo. Nasabi rito sa 38, at sinabi nila ay natutulog noon sa may hulihang bangka at nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyong mapahamak kami? Look mga kapatid, si Jesus ay nasa bandang bahagi ng hulihan ng bangka. Alam niyo po, sabi ko nga po na share namin dito dati, alam niyo po kung ano ang part ng meron sa last ng isang bangka o sa astern na tinatawag o sa ibang barko, sabihin natin anumang sasakyan to na pangdagat. Alam niyo po kung ano ang meron sa likod ng bangka? Naandun niyo po makikita yung tinatawag na rudder or naandun po yung tinatawag na timon. O sinasabi po natin siya po ang magko-control sa nasasabi po natin na kahit lumubog na yung sinasakyan mo, kahit lumubog ka na sa mga sitwasyon na meron ka, God is still in control. Siya po nagko-control ng lahat. Is the captain, sabi nga natin. Siya ang magbibigay sa atin ng direction. Siya yung rudder, siya yung nasa hulihang bahagi, siya yung magbibigay ng left or right.
sa iyo. He's commanding sa lahat ng bagay na meron ka. So siya magdedirect po, mga kapatid, kung saan ka pupunta. He is in control. Ang problema po naandyan. Pero yung pagtugon natin, yung panahon natin, yung pag-iisip natin, kung nakatuon to kay Kristo, hindi ka lulubog. Diba? Kahit ang problema na andyan, kung ikaw naman ay nag-iisip o sabihin natin nagwo-worship sa Panginoong Kristo, hindi ka lulubog. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, can we open po sa Philippians po? Or Pilipos 4:6-7. Okay. Huwag kayong mabalisa, sabi diyan. Okay. Huwag kayong mabilisa tungkol sa anuman bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ng lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Sabi ko pa po sa inyo kanina, problema is nandyan. Pero ang kalaban po natin is at saka sabi nga natin yung mga anxiety. Iyon po ang lahat sa isipan. Kaya nga sabi dito ng Lord, siya ay mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. So, kailangan maging kalma kayo. Yung problema na andyan, but you have to ease your mind. Okay, kailangan natin medyo pahinga. Sabi nga rin sa 1 Corinthians 10:14, makisuyo rin po. Unang Korinto, mga taga-Korinto. 10:13, sorry. 10:13. Yeah. Corinthians po. Okay, yan. So sabi diyan sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Kung hanggang saan ang meron ka. Hindi pahihintulot na subukin ka na hindi kaya. Sabi nga doon na hindi mo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magtagumpay. Mean to say po mga kapatid, anuman mga pagsubok trials natin, sa Kanya at sa Kanya pa rin ang sagot. Wala sa atin. So hindi mo kailangan isipin mabuti kung anong gagawin mo sa problema mo. You have to worship only the Lord. Worship God and your problem will be solved. Na? Ay masasolve yan because of worshiping God. Hayaan mo ang Panginoon. Now, sabi rito, sa Mark 4:39-40 po tayo ulit. Okay. Sa Marcos 4:39-40. Okay. Sabi dito, bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil, sinabi sa alon, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Baltaya. Reconnecting in mabilisan lang po. Reconnecting in the Mateo 14-31, agad siyang inabot ni Jesus at nag-alinlangan, napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Peter. So same story rin po na So ngayon, ang ask ko po sa inyo mga kapatid, sa time mo na yan, o sabihin natin sa years na inabot mo na yan, ang dami mo ng prayer, ng mga prayer na tinugon ng Panginoon. Eto pa ba yung time na sasabihin mo na mawawalan ka ng pananampalataya sa Kanya pagdating sa problema? Ang dami ng tinugon sa iyo, ang dami ng ginawa para sa iyo ng Lord, ang dami ng protektahan para sa iyo ng Lord. Ito pa ba yung time na sasabihin mo, Lord God, nangihina ang pananampalataya ko? So dito pa lang makikita mo, push your life. Tingnan mo yung magandang nangyari sa iyo, kapatid. Tingnan natin yung mga blessing. Tingnan mo yung answer prayer mo pagdating sa pagsubok. Huwag mong tingnan kung ano ang pagsubok, but tingnan mo yung answer, tingnan mo yung gawa ng Lord, tingnan mo yung mga miracles na ginawa sa iyo, tingnan mo yung mga bagay na tawag nito na pinangako sa iyo ng Panginoon. This is how you act in the time of your problem. Sabi nga nito, makisuyo po ulit sa Santiago 1:6 or James 1:6. Okay.
Subalit ang humihingi ang dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Then 7 po. Ayan. Huwag umasang tatanggap ang anuman sa Panginoon ang taong. So yun po mga kapatid, if you ask Him something to the Lord, huwag po tayong mag-doubt. Ang dami nang binigay sa atin eh. Ang dami ng mga answer prayer. Ngayon ka pa ba mag-doubt sa ginawa sa iyo ng Panginoon? Ay walang ibibigay sa iyo ang pag-aalinlangan. Yeah? Now, ang mga kapatid, hindi, sabi ko nga rito, hindi nakakapagpahina sa isang tao ang trials o anuman problema. Or sabihin natin, hindi dumadaan sa sakdulan yung, ang isang problema po sabihin natin, sabi nga sa ano sabi nga rito, ang isang problema po natin, hindi ito yung magpapahina sa iyo. Pagko sabi nga, ito ay magbibigay ng kalakasan. Ang nagpapahina po sa atin, when in the time of trials, yung pag-iisip mo sa depression, anxiety, and stress. Kung titingnan po natin mga percentage po ng tawag dito, ng percentage po ng mga tao na mabilis mawala sa mundo, lalong-lalo na yung sabi ng WHO, yung World Health Organization, ang percentage ng pinakamataas sa mga taong namamatay ng maaga because of depression, anxiety, and stress. Hindi po sila namatay because of something problema. Minsan magkakapareho tayo ng problema, bakit yung iba hindi namatay? Because magkaiba tayo. Minsan sila in the depression or anxiety and stress kaya nagkakaganon. Sabi nga rito, ang Bible po mga kapatid, kung titingnan natin at mababasa po natin ang mga nakasulat sa Bible, wala po kayong mababasa sa Bible na ikaw ang bahala sa problema mo. Wala kayong makikita po. Ang karamihan makikita mo at mababasa mo sa Bible, cast your worries, yeah? Ibigay mo yung mga burden mo, surrender your burden, at huwag kang mabalisa. Sabi nga, no worries. Cast your worries, ibigay mo sa Panginoon yung mga kabigatan mo, kabilisihan mo. Sabi nga doon, huwag kang mabalisa. Sabi nga rin, so ito ang lahat na mababasa mo sa Bible. Hindi sinabing ikaw na ang bahala sa problema mo. Bakit ganon? Lahat, cast your worries, cast your burden, because sa ayaw ng Lord na masyado kang mag-isip pagdating sa problema. Kasi once na yung nag-iisip ka ng masyado sa problema, sigurado po, ang unang bibigay sa iyo pangangatawan mo. Kaya minsan yung iba talagang nagkakaroon ng marami ng sakit. Minsan nagkakaroon ng nervous breakdown, sabihin natin, nagkakaroon ng problema. Kasi nga because of depression, sobrang pag-iisip sa problema. Kaya sabi ko po sa inyo, your action is very important pagdating sa problema. For example po, sabihin natin, magkapareho tayo. Tayo po sabihin natin, when it comes to problem, sabihin natin, pareho tayo ng financial problem, mga kapatid. Ikaw nagwo-worship sa Lord, ikaw nagpapasalamat sa Lord. Ako sabihin natin, iniisip ko, ano ang gagawin ko, paano ako makakabawi, saan ako hihingi ng tulong. With the tunic, sabihin natin, sino ang unang mawawala sa atin? Yeah? Because sabi nga ng Lord, cast your anxieties, your worries sa Panginoon. Sabi sa Matthew 6:27. Okay, ano po tayo sa Matthew 6:27? Okay? Sabi diyan? Okay. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa, yung kanyang worries? Kung mag-iisip ka ng mga worries at palagay mo na dudugtungan ng iyong buhay mo, edi sana lahat po ng tao nag-iisip na lang ng mga problema. Wala tayong may extend sa buhay natin pagdating sa problema. Kung iisipin po natin lagi yung problema, or sabihin natin kung doon ka lagi tutuon sa isang problema mo, is walang may extend to sa buhay mo. Lalo lang pababa ng pababa ang lifespan ng buhay mo because of thinking too much pagdating sa iyong trials. Kahit paanong isipin mo, anong baguhin mo, hindi mo mababago kung ano man meron. Sabi nga natin,
pasalamatan mo ang Panginoon katulad ng binasa natin kanina. Pasalamatan mo ang Panginoon in the time of na meron kang trials. Bakit? Kasi ikaw ay ibig sabihin pinalalakas ka ng Panginoon. Yung pinagpe-pray mong, sabihin natin na pinagpe-pray mong gusto mong magkaroon ng strengthening ang in your faith, kaya ka nagkakaroon ng trials because pinapalakas ka ng Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi nakikita ka niya, binibigyan ka ng pasubok because gusto niya maging malakas ka. Magpasalamat tayo sa Panginoon and any circumstance na meron tayo. Okay po. Now, let's come back po sa mga kapatid sa 41. Sa mark po natin, 41. Then, sabi niya, natakot sila ng labis, namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito, pati ang hangin na tao, ang lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Kapatid, tumingin po tayo, yung focus po natin mga kapatid, tumingin po tayo doon sa nagpapatigil ng bagyo. Tumingin po tayo doon sa mga nagpapatigil ng unos sa buhay natin. Huwag po natin tingnan kung ano ang magagawa ng bagyo sa atin. Ang tingnan natin, yung nagpapatigil nito. Okay? Pinahihintulutan ng Panginoon ang pagsubok sa buhay natin, pero hindi niya pahihintulutan na mapahamak ka. Look, nangyari sa kanila. Halos lumubog, and Peter rin also halos lumubog, pero naandong kagad yung save ng Lord. Hindi hinahayaan ng Lord na mapahamak ka or anumang mangyari sa iyong hindi maganda. Lord, giving you a trials, giving you ng pagsubok, giving sa iyo ng mga suffering, pero hindi ka hayaan na mapahamak ka sa bawat pagsubok na yun. God is always there to help you. Ngunit, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, your action is very important in the time of trials. Bakit? Kung hindi ka tatawag, like this disciple, nung nasa bangka sila, nalulubog sila, they calling to God, Panginoon, Guro, hindi ka ba nag-aalala na kami lulubog? Ganun rin si Peter. Panginoon, sagipin mo ako. Okay. Kung hindi ka tatawag sa Lord, nothing will happen to you. Okay? Nangyayari ka ngayon, sabi ko po sa inyo, your action is very important. Ang Panginoon hindi tutulong unless wala kang action gagawin. Gagawa siya, sabihin nga natin, humihingi ka ng, hindi kukunin ng Lord kung wala kang ibibigay. Hindi kikilos ang Panginoon sa iyo kung hindi ka rin kikilos. Walang answer prayer kung hindi ka mananalangin. Ibig sabihin pa mga kapatid, from evening, first watch to fourth watch, Lord is watching at you, pero kailangan niya magsalita ka, magsabi ka sa Kanya kung ano ang nais mo. Gawin mo kung ano ang gusto mong mangyari sa iyo. Kasi hindi gagawin ng Lord kung ano ang nais mo kung wala kang hinihiling para sa buhay mo, para sa problema mo. Ang problema na andyan, muli po, ang problema na andyan, ang mga trials na andyan, pero ang action mo ang importante. Kung paano ka ba tumawag sa Lord or gusto mong magtuon na lang sa trials mo. So, nandyan po, nasa atin po, your action is very important in the time of trials po. Amen. Na po mga kapatid, ganun lang po sa kay Clay yung atin na Bible study, and we pray. Tayo muna po yung magpasalamat sa Panginoon before we go into para sa breaking bread po. Tayo muna may manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, and I pray, Panginoon, Lord, na buksan mo ang aming mga puso't isipan. Salamat sa encourage mo, Panginoon, sa amin in the time of trial, Panginoon, Lord God, na lagi kaming tumawag sa iyo, Panginoon, Lord God. Kung amin man sa amin man, Panginoon, ay mag-aangkaw, Panginoon, hindi namin isipin sa amin sariling kakayanan, Panginoon, bagkus, Panginoon, Lord God, magdepende kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Hindi nagkataon kung bakit sila nakikinig dito, Panginoon, but alam ko po, Panginoon, you send this message to somebody, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ang tulong mo, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, for using us, Panginoon, Lord God, yung mga ganitong pag-aaral, Panginoon. And we pray, Panginoon, Lord God, na pagpatuloy mo pag-ingatan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Muli po, Panginoon, sa iyong kataasan, papuri lamang sa ngalan ng anak ni Jesu Cristo, at gabay ng Santong Espiritu. Amen.